Kung napapansin niyo guys, ayan, hindi lang seafoods naman talaga yung mga nakikita at binebenta rito. So, marami ding mga sweets na kagaya na iniisa-isa ko. So, I just trying to buy something na napili ko dito, like this one, yung black sesame. Gusto ko kasing matikman and not too expensive. Kaya nag-try akong bumili para naman masubukan ko para next time kapag gusto kong pag uuwi ako ay gusto kong matikman din ito ng mga bata kapag nasa Pilipinas ako. Kaya sinubukan ko lang yung lasa nito para naman kung masarap. So, ibig sabihin kapag nagustuhan ko yung lasa, magugustuhan din yan ng mga bata sa Pilipinas. Welcome back po sa ating video at nandito pa rin tayo sa dried seafood ng mga salty fish dito sa Sayingpun sa may Diviox Street. Dito lang po yan sa may Central, siyempre Hong Kong Island, special place po on Hong Kong Island. Isa siyang best place to shop for dried seafoods dito sa Sayingpun. Too expensive nga lang, pero that is okay. Yung mga in special dito, yung mga mussels na dried sea cucumbers o dried mussels po or dried scallops. Specialized po talaga dito yung mga dried seafood na sinasahog nila sa pagkain. Terrible at kapag natitikman talaga sobrang masarap. Kasi sa pagdating sa kusina, Chinese is the best na talagang nagagawa nila yung timpla at swabe po sa panlasa. Maraming mga taong nagsasabi na kapag naglalakad sila dito sa mga small shop o sa seafood shops ng dito sa Sayingpun ay ang naamoy na talaga nila yung smell ng mga dried delicacies na from under the sea. So, malapit yung mga area or mga residential talaga dito. So, hindi pagkakaila na ang bawat mga nakatira dito ay naaamoy nila yung aroma ng mga dry seafoods dito. But, very encouragement for those mga turista. Kasi nga, very seldom talagang makakakita tayo ng ganito uri ng mga seafoods. At kung iisa-isahin natin, so may mga kanya-kanya rin siyang pangalan in Chinese. Pero mangilan-ngilan lang din nakikilala natin in English. But like this one na ginseng, ang laki niya, 'di ba? So nakukuha yan sa siyempre sa bundukan na ng mga kanununuan nila. So, naka-reserve po yan dyan. All the time na pumupunta ako, lagi ko tong nakikita at hindi siya nagagalaw. So, napaka-expensive niyan. So, this one is a medicine ginseng po. And some of the part na ginagawa nila na good for health daw talaga. So, may mga nakikita rin ako dito na yung mga dried snake, turtle, meron pang basta insekto na naka-dried na. Tapos sinasahog po nila yan sa paggawa ng ginseng. And I remember that na sinasamahan ng mga insects ba. I was remember na nakita ko is meron po yung maliliit na lizard. So yun po, lizard. Turtle, sama-sama po yan at yun daw po ay nagbibigay ng kalakasan sa kanilang katawan kapag sila ay nakakainom. So kung sa party naman ng wine chai, kapag nakakita tayo ng malalaking mga jar, tapos may nagbebenta po yan dyan ng mga snakes na nilaga na ng mga ginseng, turtles, ay sabi nila nagpapainit daw yun ng katawan, especially kapag winter. At paniniwala ng mga Chinese. Kaya sa tinagal-tagal ko rin dito, parang naiintindihan ko naman. Tayo naman kasi is may kanya-kanya tayo. Gusto, may kanya-kanya tayo
pananaw sa ating buhay na kung ano yung maganda at ano yung nakakabuti para sa kalusugan, yun po yung ating ginagawa. Mostly sa atin, ang ginagamit natin is mga herbal na nagagaling lang sa kapaligiran. Yung mga dahon-dahon na nakakatulong talaga sa ating katawan, lalo na yung mga nasa village or sa countryside na malayo sa city na makabili ng gamot. So, herbal po yung ginagamit. So, naranasan ko po yan ng bata pa ako, na kahit nga yung bayabas na kukutain, yung minunguyan ng maliliit hanggang sa itapal sa sikmura mo, kaya sa ngipin. Mga toothpaste na hindi nabibili ng mga ninununo natin is nagdidikdik po sila ng maliliit na bato. Tapos yun po yung ilalagay nila. At may mga gugo pa. Marami po akong mga na-experience nung bata pa ako na nakikita ko sa mga ninununo ng ating mga lolo't lola. Kaya I believe that na yung mga Chinese, kaya sa pamamagitan naman ng mga seafood at mga ginseng, so talagang they're spending a lot of money para lang sa kalusugan nila. Kaya humahaba yung buhay nila, tumatagal, dahil syempre kung anong sabihin ng eksperto ng mga medisina, lalo na mga Chinese na expert talaga, so naniniwala sila doon at sinusunod nila yung mga binibigay sa kanila na recipe para sa kanilang mga iniinom na mga ginseng. Ang pinatuyong isda ay maraming benefits sa ating katawan, mula sa mataas na protina, ay nagbibigay din ito ng mga omega-3 fatty acid na nagpo-promote sa ating kalusugan, puso, at sa paggana ng ating pag-iisip. Ito rin ay isang mayaman na calcium, vitamina D, na pinagmumulan para sa mga solidong buto natin na nagbibigay ng interes dahil nga sa omega-3 fatty. Nakakatulong din ito sa pagkalahatan ng ating kalusugan. Maraming mga taong nagtatanong kung ano ba talaga ang benepisyo ng dry fish sa ating katawan, sa ating balat o sa ating mga kalusugan. So, ang pagkakaalam ko lang, ang dry fish o yung skin, lalo-lalo na dito sa Hong Kong, na kapag kumain ka ng noodles at mag-order ka ng dry fish skin o scale, ay nakakatulong ito para sa mga, especially sa mga kababaihan. So, take note guys, para sa mga kababaihan. So, ano ba yung maganda para mag-glowing daw yung skin natin? Tayo mga babae, pwede rin to sa mga lalaki, sige, pwede na rin sa inyo. Yung fatty fish po, such as salmon at saka yung mackerel. Nandyan po yung excellent foods po yan for healthy sa skin.
Kasi nga, they're rich sources of omega-3 fatty acids which are important for maintaining skin health. Diba? So, omega-3 fatty acids are necessary to help keep skin thick and support sa ating mga balat para magkaroon tayo ng moisturize at magkaroon tayo ng glowing skin. So, that is the best benefits of pagkain po ng dry skin. So, meron din siyang mga tanong baka sakali na kung ano ba yung maganda naman para sa mga nagkakaroon na ng edad or sa yung tinatawag nilang collagen. So, magbibigay po tayo ng konting kaalaman tungkol dito. So, yung yung good for aging sa mga senior natin, syempre, yung consumptions po ng increased yung brain matter, also prevent brain at saka yung both which can cause of decline in brain functions. Nakakatulong po talaga yan sa mga senior din natin. So, not too much lang, pero nakakatulong din talaga. At syempre sa collagen naman ay nakakatulong po yung sardinas. Yan. Fish collagen din po ang sardinas kapag kumakain tayo, especially concentrated the bones, skin, and scale. So if you're going to whole food route for collagen, choose a fish where you actually eat most of all the fish, such as sardines lang po. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito po sa may saying po sa dry seafood na pinupuntahan ng maraming parokyano. At dito lang po tayo magtatapos at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Paalam po and God bless us all. Goodbye!